Leon Adonai, age to age you're still the same, by the power of your name. El Shaddai, El Shaddai, come God Adonai, we will praise and lift you high, El Shaddai. Hallelujah. Blessed be the name of the Lord, and blessed be the name of Jesus Christ of Nazareth. We praise you and we worship you, Lord. You made it clear that the time of Christ was near, so the people could not see what Messiah ought to be. Though your word contained the plan, they just couldn't understand. Your most awesome work was done through the frailty of your Son. El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai, age to age you're still the same, by the power of your name. El Shaddai, El Shaddai, come God Adonai, I will praise you till I die. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai, age to age you're still the same, by the power of your name. El Shaddai, El Shaddai, come God Adonai, I will praise you till I die. El Shaddai. Hallelujah. We praise you, Father in heaven. We glorify your holy name, Jesus Christ of Nazareth. And we welcome you, Holy Spirit. Take over in my heart. Amen. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Pinakamamahal naming Diyos, aming Yahweh El Shaddai, pinupuri ka namin at niluluwalhati, pinasasalamatan, dinadakila namin, sinasamba ang iyong banal at makapangyarihang pangalan. At salamat po sa biyaya ng kaligtasan na ipinagkaloob mo sa aming lahat. Dalangin ko, Ama, sa hapong ito, ikaw ang mangusap at kumilos ng may kalakasan. Lahat po ng may sakit ay mangagsigaling sa pangalan ni Jesus. Lahat po ng aming kahilingan ay tugunin sa pangalan ni Jesus. At Diyos, gamitin mo ang lingkod mo mightily, boldly, and powerfully, kasama ang iyong mga awit sa aming pong kalagitnaan. Mangyari po ang iyong kalooban sa pangalan ni Jesus, sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Ating purihin ang Panginoon.
lakas at pag-asa naririto sa tuwina nakahandang tulungan ka. Sa hirap man at ihawa, purihin ang Panginoon. Si Kristo ay narito na, tanging lakas at pag-asa. Hallelujah. Ibigay po natin yung pinakamalakas, pinakamainam, pinakamatatag at sabay sigaw. Welcome, Holy Spirit. Take over in my heart. Sino sa inyo ang umaasa sa Diyos? Mahina. Sabi dun sa inyong tema, umasa ka sa Diyos, ang mabuti gawin. Mabuti ba ang ginagawa ng marami? At mananahan kang ligtas sa lupain. Kaya mo hanapin ang kaligayahan at ang pangarap mo'y iyong makakamtan. Ang iyong sarili ay sa Kanya italaga, tutulungan ganap kapag ika'y nagtiwala. Iyon yung inyong theme o tema, 33rd anniversary. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Mula po sa mga talatang 10, mula po sa mga kabanatang 10, talata 1 hanggang 12 at 17 hanggang 20. Noong panahong iyon, pagkatapos nito'y pumili pa ang Panginoon ng 72. Sila ay sinugo niya ng dala-dalawa sa bawat bayan at puok na pupuntahan niya. Sinabi niya sa kanila, napakarami ang aanihin, ngunit kukunti ang mag-aani. Idalangin ninyo sa may-ari ng aanihin na magpadala siya ng mga mag-aani. Humayo kayo, isinusugo ko kayong parang mga tupa sa gitna ng mga asong gubat. Huwag kayong magdala ng lalagyan ng pera, balutan o sandalyas. Huwag kayong tumigil upang bumati kanino man sa daan. Pagpasok ninyo sa alinmang bahay, sabihin ninyo, maghari nawa ang kapayapaan sa bahay na ito. Kung maibigin sa kapayapaan ang nakatira roon, tatanggapin nila ang kapayapaan nito. Ngunit kung hindi, babalik sa inyo ang inyong pagbabasbas.
makituloy kayo sa bahay na iyon at huwag kayong magpalipat-lipat ng tinutuluyan. Kainin ninyo at inumin ang anumang ihain sa inyo, sapagkat ang manggagawa ay karapat-dapat tumanggap ng sahod pagpasok ninyo sa isang bayan at tinanggap kayo, kainin ninyo ang anumang ihain sa inyo. Pagalingin ninyo ang mga may sakit doon at sabihin sa mga taga roon, malapit na sa inyo ang kaharian ng Diyos. Ngunit pagpasok ninyo sa isang bayan at hindi kayo tinanggap, pumunta kayo sa mga lansangan ninyo at sabihin, pati ang alikabok ng inyong bayan na dumikit sa aming mga paa ay inaalis namin bilang babala sa inyo. Ngunit pakatandaan ninyo, malapit na ang kaharian ng Diyos. Sinasabi ko sa inyo, mas kahahabagan pa ang mga taga-Sodoma kaysa bayang iyon sa araw ng paghuhukom. Masayang bumalik ang 72. Iniulat nila, Panginoon, kahit po ang mga demonyo ay napapasunod namin dahil sa kapangyarihan ng inyong pangalan. At sinasabi sa kanila ni Jesus, nakita kong parang kidlat na nahulog si Satanas mula sa langit. Binigyan ko kayo ng kapangyarihang tapakan ang mga ahas at mga alakdan at daigin ang lahat ng kapangyarihan ng kaaway at walang makapananakit sa inyo. Ngunit magala kayo, hindi dahil sa napasusunod ninyo ang masamang espiritu, kundi dahil nakatala sa langit ang inyong mga pangalan. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Purihin at palakpakan ang Diyos. Taas nyo na po ang inyong mga prayer requests. Let us give thanks with a grateful heart of Jesus. Pasalamatan natin ang Diyos. Ama naming Diyos, aming dalangin ang mga prayer request na ito, na alam namin, Panginoon, itong lahat ay answered prayer. Basbasan, Panginoon, at ibalik sa amin ng siksik liglig umaapaw ang bawat kaloob ng bawat isa. Sa pangalan ni Kristong aming Panginoon, kasama mo at ng Espiritu Santo Diyos, magpasawalang hanggan. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Tapos na po tayo at pwede na tayong umuwi. Happy anniversary! Happy anniversary! Walang nasagot. Happy anniversary! Lahat ng sumagot, answered prayer. Okay? Maganda po yung tema. Yung tema nyo, sa Diyos tayo dapat magtiwala. Ano? Ako po naniniwala, kung tayo sa Diyos magtitiwala, anumang sakit at karamdaman, kayang-kaya niyang pagalingin. Ha? Pero pag tayo maraming iniisip, problematic, asthmatic, at walang atik, yan po ang umpisa ng depression. Alam niyo yung depression? Yung bang nadidepress, ang problema. Pag ikaw ay na-depress, ikaw ay nagiging down. Pag ang tao ay down, yun nga, depressed, oppressed, at worried, at neglected. Yun ang letter D-O-W-N. Depressed,
oppressed, worried, and neglected. Pag sinabing neglected, para kang walang kasama, para kang pinabayaan. Diba? Kaya ngayon ang pag-uusapan po natin sa inyong anniversary, tungkol sa Sunday Gospel, itong binasa ko, ay tungkol po sa kapangyarihan ng Panginoon. Christ's authority. Pag sinabing authority o kapangyarihan ng Diyos, Christ's authority is our authority. Mahina. Ang ibig sabihin, ang kapangyarihan ng Panginoon Kristo ay kapangyarihan nating lahat. Naku, ang hina. Naniniwala kayo? Ang kapangyarihan ni Kristo ay kapangyarihan ng lahat ng mga anak ng Diyos. Bakit? Sapagkat tinanggap natin si Jesus. Sabi ng Panginoong Kristo, all powers in heaven and on earth, lahat niya ng kapangyarihan sa langit at sa lupa, ay ibinigay na sa akin ng Ama, na kay Jesus lahat. All powers, lahat ng kapangyarihan ay taglay ni Kristo. Walang natira kay Satanas. Kaya sabi niya, all powers in heaven and earth was given to me by my Father. Binigay na kay Jesus ang lahat ng kapangyarihan at lahat ng tatanggap kay Kristo at naging Kristiyano, nasa sa atin ang kapangyarihang ito. Kaya hindi dapat tayo maging talunan. Sabi ng Biblia, if God is for us, kung ang Diyos ay nasa sa atin, Romans 8:31, sino ang lalaban sa atin? If God is for us, who can be against us? Kung ang Diyos ay nasa sa atin at panig sa atin, sino ang lalaban sa atin? Wala. Talunan lahat ang mga masamang espiritu. Bakit? Higit na makapangyarihan si Kristo na tinanggap natin kaysa kay Satanas na nasa sanlibutan. Amen. 1 John 4:4 yun, nakasulat. Greater is Jesus who is in us than he, Satan, who is in the world. Higit na makapangyarihan si Kristo na nasa puso natin kaysa sa kay Satanas na nanluluko lang sa atin. Wala akong kausap. May kausap pa ba ako? Ayun. So tandaan niyo po yun. Kasi ang tema ng ating pong pagbasa ngayon is about victorious Christian. Yung mga Kristiyanong mananagumpay na hindi lulugo-lugo. Yung kunting problema ay lulugo-lugo. Hindi po ganoon ang Kristiyano. Ang Kristiyano ay masayang tunay, sabi ng ating awit. Diba? So yun po yun. Ano sabi po ng Bible? Makinig kayo, dito ang tingin. 33rd anniversary nyo, 33. Sabi ng Bible, ito'y karapatan ni Kristo. This is the right of Jesus Christ to speak. Yung pagsasalita ni Kristo, to speak and act. Yung paggawa. Diba siya nagpapagaling? Diba pinalayas niya ang mga demonyo? Diba pati ang nature ay sumusunod sa kanya, yung hangin, yung unos, yung bagyo, sumusunod kay Jesus. Ay kung sabi ko kanina, ang lahat ng kapangyarihang yun ay nasa atin pag may bagyo, dapat sabihin mo, sa pangalan ni Jesus, tumigil ang bagyo. Titigil yun. Kung may pananampalataya kayo. Kung may pananampalataya tayo. Diba? Kung may sakit. Diba sabi ng Biblia, Mark chapter 16, mula doon sa verse 17 and following, at ang sino mang mapatungan ng kanilang mga kamay, ang mga may sakit ay gagaling.
Lahat ng kapangyarihan nasa atin na. Kailangan nating i-apply, kailangan nating i-exercise, kailangan nating gawin. Kaya ito'y karapatan ni Kristo. It is the right of Jesus Christ to speak and act on His Father's behalf. Galing kasi sa Ama ang lahat ng ito. Galing kay El Shaddai. At ang sinasabi ng Bible, maging sa pagpapatawad ng kasalanan. Diyos lang ang nagpapatawad. Galing sa Ama, binigay kay Jesus, at galing kay Jesus, binigay sa ating lahat na sumasampalataya at tumanggap kay Jesus. Kaya pag hindi tayo nagpapatawa, di ka rin patatawarin, sabi ng Mateo 6:14 at 13. Dahil binigay sa atin ni Kristo, si Kristo may karapatang magpatawad, tayo rin. At kung hindi ka naman magpapatawad, hindi ka rin patatawarin ng Diyos. Ang mga taong hindi marunong magpatawad, sakitin. Totoo po yun. Brother Rex, bakit naman si Brother Mike? Iba po yung sakit na ganun, yung po ay pagsubok. Alam niyo kung sino yung sinusubok? Yung mga taong tapat sa Diyos. Pagtapat ka sa Diyos, yung nangyayari sa buhay mo, pagsubok yun, ang tawag ay trials. Pero kung hindi tayo tapat sa Diyos at may dumarating ng mga bagay-bagay na nangyayari sa ating buhay, ang tawag doon ay hindi tayo tapat. Ang tawag doon ay chastisement o chastening o palo. Pinapalo. Masakit ang pamalo. Masarap yung sinusubok, masarap yung may pagsubok, masarap yung may trials. Kasi ang layunin ng pagsubok o trials, tayo'y pinatatatag upang manatili ang ating katapatan sa Panginoon. Sino sa inyo may trials? Pagsubok. Sino may pagsubok sa inyo? Yan, pinatatatag po tayo. Pag may pagsubok, pag wala kayong pagsubok, naku, baka hindi na po tayo anak ng Diyos noon. Ha? Kailangan alam po natin yon. Why those things happen? Bakit nangyayari sa atin? Why God allow those things to happen to us? Because gusto ng Diyos na ikaw ay tumatag. Gusto ng Diyos na ikaw ay lalong gumanda. Gusto ng Diyos na lalo kang sumeksi. Gusto ng Diyos na lalo kang maging good health. At gusto ng Diyos na ikaw ay laging maging tapat sa Kanya at manatiling tapat magpakailanman. Ikaw pa rin, Jesus. Amen? Yung iba hindi nagiging tapat sa Diyos. Ha? Mahalaga po yung katapatan. Kaya sabi ng Panginoon, yung ginagawa ni Kristo ay galing sa Ama in forgiving sin, yung pagpapatawad sa kasalanan, and pronouncing judgment, yung pagpapahayag niya ng kahatulan. Na kapag di tayo sumunod sa kalooban ng Diyos, may kahatulan, may parusa. At ang parusang yun ay impyerno. Sinong gusto sa impyerno? Ha? Ayaw. Yun po yun, mga kapatid. Ha? Yung pagpapayag ng Panginoon pertaining to judgment at yung mga pangako. Yung promising eternal life, pangako ng Diyos na tayo magkakamit ng buhay na walang hanggan. Sino gusto ng buhay na walang hanggan? Taas ang kamay ng gusto ng buhay na walang hanggan. Sumigaw! Pag tayo nasa Panginoon, yung buhay po na patikim pa lang ng Panginoon. Di ba yung ansaya-saya natin pag nasa ganitong gawain? Patikim ng Diyos yung masayang buhay. Eh lalo na kung walang hanggang buhay na. Kung mayroon ka ng buhay na walang hanggan, yung buhay na walang hanggan, walang katapusan. Kasama natin si Jesus magpakailanman sa kaharian ng langit.
Ang sarap nun. Samantalang dito sa lupa, may katapusan. Kailangan bumili ka ng St. Peter Life Plan. Kailangan bumili ka ng serbisyo, sapagkat pag wala ka nun, susunugin ka. I-cremate ka na lang at ilalagay ka sa munting lagyanan. Ako ayoko nang i-cremate. Kung wala talagang lalagyan, baluti na lang. Sipin mo, pag kinremate ka, para kang inunahan mo yung impyerno. Para kang nauna sa impyerno, na sinunog yung katawan mo. Ang hirap yata nun. Mayroon pong nagpa-pray sa akin na pamilya sa Hong Kong, uso dun. Chinese po kasi yung kikremate. Nagpa-pray. Alam mo na, doon sa malapit doon sa cremation, yung cremation po, parang kwadradong na pugon yun, ilalagay doon yung tao. Hinuhugot na ganun yung tapos ilalagay doon yung tao, alisin sa ataol. Pagkatapos isusulong na ganun, bigla, sa saraduhan, may butas na ganyan. May butas. Doon sa may pinto, sa may gilid. Alam mo, pag sinilip mo, kung makakita po kayo nung iniihaw na isda. Alam mo yung iniihaw na isda? Di ba una, umuuslo yung mata? Ganun na ganun yung tao. Nung nasusunog na, umuslo yung mata. Hanggang sa maubos na tunaw. Nakita na kayo na nag-ihaw kayo ng isda. Isdang halimbawa dalag o tilapia. Pag yung malakas yung apoy, di ba? Una, uuslo yung mata, namumuti. Ganun po sa cremation. How nakakatakot. Pagkatapos ay sasabihin sa iyo, ilang kilo. May sukat pala yun kung ilang kilong abo. Pinipihit nila kung pinong-pinong, kung magaspang. O gusto nyo i-cremate? May katapusan ang buhay sa lupa. Pero tandaan nyo, bakit may katapusan ang buhay sa lupa? Yan ay epekto ng kasalanan natin, sapagkat ang tao'y nagkasala. Ang tao'y nagkasala. Kaya ang epekto nun, ang tao'y nagkakasakit. Ang tao'y namamatay dahil sa kasalanang nagawa ng tao. Roma 3:23. Lahat ay nagkasala at walang sino mang karapat-dapat sa paningin ng Diyos. So pag hindi tayo tumanggap kay Kristo, wala tayong buhay na walang hanggan. Pero kung tayo tumanggap kay Kristo, nasa atin na ang buhay na pangako niya, ang buhay na walang hanggan. At nakatitiyak tayo, ang ating destination o pupuntahan ay heaven. Langit. Langit. Sinuot ko na pala yung susuotin ko sa sana, yan? Ngayong July, yung tawag doon? Hindi. Yung pagsasalita ng Pangulo. Sona. Inuna ko lang suotin yung susuotin ko sa suna. Dito ko na lang sinuot. Di ba may sona sa July? Sinuot ko na dito. Kasi mas mahalaga sa Panginoon. Meron po akong 3 lesson na nais yung iuwi. I have 3 lessons that I need to share to all of you, that you need to take home. Kailangang iuwi nyo sa inyong tahanan at pagnilayan. Unang lesson, unang aralin na dapat po nating iuwi for this 33rd anniversary is Jesus Christ's authority underline His divine status. Nangangahulugan po na ang kapangyarihan ni Kristo ay isang ebidensya na si Kristo po ay Diyos. Mahina. Sino naniniwala na si Kristo ay Diyos? Naku, ang hina. Naniniwala kayo na si Kristo ay Diyos?
Siya ay Diyos na nagkatawang tao. Kasi ang Diyos ay pwedeng maging tao. Tayong tao, hindi tayo pwedeng maging Diyos. Pero yung Diyos, kung ano man ang gustuhin niya, ay po pwedeng mangyari. Kaya po yung authority, divine authority, Jesus Christ's authority underlines His divine status. Sabi po ng John chapter 8 verse 28, we know He is I am. Sabi ng Panginoon, ako'y si ako nga. Ang tinutukoy na ako nga yung pinakilala ni Yahweh. Doon sa book of Genesis, na tinatanong, sino siya? Sino si Yahweh? Sabi niya, I am who I am. Si Kristo yun din ang pakilala niya. I am. Sabihin niyo, I am. O isipin mo, ang tao kapag nagpapakilala, sasabihin, sino ka? Sa English, I am Brother Rex America. O isipin mo, dahil kasama natin lagi ang Diyos. Hindi pwedeng ihiwalay natin ang Diyos. Kaya kahit sa pagpapakilala natin, kasama natin ang Diyos. I am Jesus the great I am. Ha? So si Kristo po ay nagpapakilala na siya ay Diyos. At ang sabi po ng John 8 verse 58. John chapter 8 verse 58, sabi ron, before Abraham, I am. Bago pa si Abraham, ako'y ako na. Anong ibig sabihin nun? Wala pang mga tao, wala pang mga bundok, wala pang mga halaman, andyan na ang Diyos. Ha? Naantok na kayo? Ha? Para wala akong kausap. Parang dumami si Santa Clara. Huh? Di ba ito Santa Clara, no? Santa Rita? Santa Teresita? Sabi ko, di yung mga protestante at mga iglesia ni Cristo, pag tinanong, saan kayo nakatira? Doon kami nakatira sa Santa Teresita. Ina-acknowledge din nila yung santo. Samantalang ayaw nila doon. Di ba, no? Ayaw nila yun eh. So yun po yun mga kapatid kay Kristo. Mahalaga po na kilala mo si Kristo. Si Kristo po hindi tao. Si Kristo po'y naging tao. Pag sinabing naging, may pinagmulan. Anong pinagmulan ni Kristo? Galing siya sa langit. Siya ay Diyos na nagkatawang tao dahil ililigtas niya ang mga tao. Amen! Amen! Sabi po ng 1 Corinthians chapter 1 verse 24. Ono Korinto, kabanata 1 talata 24, Jesus is the power and wisdom of God. Si Kristo ang kapangyarihan at ang karunungan ng Diyos. Ha? Pag wala si Kristo sa iyo, ang tawag sa atin bobo. Pag wala si Kristo sa buhay natin, yung pagkatao natin, bubo tayo. Wala tayong pangunawa. Pero sinasabi ng banal na aklat, kung si Kristo yung nasa atin, binigyan niya tayo ng pangunawa. 1 John 5, binigyan tayo ng pangunawa. Si Kristo yon upang makilalaan niya natin ang tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Tinan mo, may mga taong walang pangunawa. Ano? Huh? May nabasa akong isang ano yun? Reels ba yun o TikTok? Tinatanong ko ano raw ang English sa bubo. At pagkatapos doon sagutin, ano naman ang Tagalog? Pag wala si Kristo sa puso natin, dahil si Kristo ang wisdom of God, mga bobo tayo.
Pero kung tinanggap nating totoo si Kristo, siya ang kapangyarihan ng Diyos at ang karunungan ng Diyos ay sumasa atin. Kaya matatalino ang mga anak ng Diyos. Hindi sa atin yun. Ibinigay sa atin ang karunungan, ang katalinuhan ni Yahweh El Shaddai. Tawag doon ay divine wisdom. Sabihin nyo, divine wisdom. Amen. Kaya nakakagulat, minsan yung mga anak natin, yung anak ko gumraduate. Nung gumraduate, cum laude. Ako, nag-aaral ako, nag-graduate ako noong 2019, ang edad ko na 64. 64 na ako, nag-graduate ako ng college, diyan po sa College of Divine Wisdom. Nung gumraduate ako, cum laude. Dahil sumasa atin ang kapangyarihan at ang karunungan ni Yahweh El Shaddai ay nasa lahat ng mga sumasampalataya kay Jesus. Amen! Kanya lang may mga Kristiyanong hindi ginagamit, hindi nag-iisip. Binigyan tayo ng isip ng Panginoon para gamitin ang isip. Binigyan tayo ng skills, kakayanan ng Panginoon para tayo gamitin ang skills natin. Binigyan tayo ng gifts para gamitin ang gifts. Alam nga naman, binigyan ka ng mata, ayaw mong gamitin yung mata. Binigyan ka ng ilong, ayaw mong gamitin yung ilong. Binigyan ka ng 5 senses. Pandamdam lahat na, hindi mo naman ginagamit. Di useless. Pag useless, ibig sabihin, binaliwala natin ang nagbigay nito sa atin. Pag hindi natin ginagamit ang mga bagay na galing sa Diyos, ang binabaliwala natin doon ay ang Diyos. Mahina. Amen? Kaya yun po ang mahalaga. Number 2, pangalawa pong lesson. Ano yung number 1 lesson? Ang kapangyarihan ng Diyos. Ang kapangyarihan ng Diyos ay katibayan na siya, si Kristo ay Diyos. Amen. The power of Jesus Christ. The power on the authority of Jesus Christ underlines His divine status. Number 2, the origin of Jesus Christ's authority. Saan nagmula ang kapangyarihang ito? Saan nagmula? Kanina ko pa sinasabi, the origin of Christ's authority is given by the Father. Binigay ng Ama. Diba? Binigay ng Ama. Kamukha rin naman tayo. Yung lahat ng tinataglay mo ngayon galing sa inyong parent na acquired. Kasi tatay natin yun. Sabi ng John chapter 3 verse 35. Ano ang sabi ng Bible? John chapter 3 verse 35. Ito ang sabi ng banal na aklat, makinig kayo. John chapter 3 verse 35. Sabi ng banal na aklat ay ganito. Sabi niya, iniibig ng Ama ang anak. Iniibig ng Ama ang anak at ibinibigay niya rito ang pamamahala sa lahat ng bagay. Iniibig ng Ama ang anak at ibinigay sa anak ang pamamahala ng lahat ng ito. Kung si Kristo yung anak at binigay sa atin ang lahat ng kapangyarihan, tayo na ang tagapagmana ng lahat ng pag-aari ng ating Panginoong Diyos. Sabi ng banal na kasulatan sa Book of Romans, sa lahat ng sumampalataya na nanig kay Kristo, tayong lahat ay mga tagapagmana. We are an ears of God. Tagapagmana. Hindi po yung pong ears na tinatawag, sinasabi ko ang spelling ay H-E-I-R-T. Ears po yun. Tagapagmana. Hindi po yung tenga. Ibang ears yun.
Tayo po'y tagapagmana. Mula nang tanggapin natin si Kristo, tagapagmana tayo ng langit. Kaya tayo dapat sa langit papunta. Tagapagmana tayo ng lahat ang nakikita natin. Kaya tayong lahat ay mayaman. Sino sa inyo ang mayaman? Taas ang kamay. Ang hina. Kaya yung iba naghihirap kasi ayaw ang kinina siya'y mayaman. Tayo po'y tagapagmana. Ang tatay natin ay mayaman. At sinasabi sa ating binasa na ang ama ang binigyan ng karapatan ay ang anak. At ang anak ang pinamahala sa lahat. Kung si Kristo, tinanggap natin, tayo ang tagapamahala ng lahat ang nandito sa lupa. Na tayo tagapagmana. At tinanggap natin sa Diyos ang authority and power. Kaya ang tawag sa atin, we are more than conqueror and no one can defeat us. Tayo ang lahat ay managumpay. Walang makagugupo sa atin. Kaya tayong lahat ay mayaman. Inawit natin, di ba, no? And the weak say, I am strong. Yung mahina, pinalakas. And the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. Amen! Dahil sa ginawa ni Kristo, tayong lahat ay naging mayaman. Sino sa inyo mayaman? Ang kinin nyo yun. Kasi yung may pananampalataya, remember, faith is the evidence of things not seen. Ang pananampalataya, ebidensya ng mga bagay na di mo nakikita. And the evidence of things hoped for. Ang pananampalataya, ebidensya sa mga bagay na yung inaasahan. Hindi mo pa man nakikita, pero inaangkin mo na ikaw nga'y mayaman. Amen! Ay ang problema sa atin, sasabihin, naku talagang walang-wala ako, walang-wala. Kaya walang-wala lagi. Walang-wala. Kasi ang bukang bibig ay wala. Bukang bibig ay masama ang panlasa ko. Ngayon ko lang narinig, may lasa pala ang tao, no? Panlasa. Sabi kanina kasi ni Father, masama yung lasa ng sinanay dito kanina. Sabi ko, may lasa pala. Panlasa. Sa amin kasi, ang lasa, yung ulam. Halimbawa, ay, walang lasa yung ulam. Hindi maayos ang luto, walang lasa. Pag masama ang pakiramdam, ang tawag sa amin yan, sa Quezon ay, masama ang pakiramdam. Kasi pag masama ang lasa, doon kinakain, di ba? No? Sa Batangas ay lasa eh. May lasa, ano? Para sa Batangas papunta pa lang ako doon, pabalik na sila. Sabi ko naman, ba't hindi ko kayo nakasalubong? Di ba? Ganun yon, mga kapatid. Tandaan po, magkakaiba pero naintindihan. Kasi iba-iba ang kultura natin. Ganun din naman sa Biblia. Iba-iba ang kultura. Kaya pag binasa mo yung Biblia, kailangang alam mo yung kultura nung sinasabihan ni Kristo. Dahil pag hindi mo inalam yon, mali ang interpretasyon mo. Halimbawa si Jesus, sinabihan ng mga ni Jesus, si Mama Mary, na sabi na, babae, wag mo akong pangunahan. Para sa kultura natin, walang respeto si Jesus sa nanay niya. Pero sa kultura ng Hudyo, napakataas na respeto. Pag sinabi yung babae o ginang, it's a highest respect. Sa atin namang kultura, naku, pag tinudyo mo yung nanay mo, naku, sasabunutan ka na. Kasi wala kang galang, wala kang respeto. Amen po ba? So yun po yun, mga kapatid. So mahalaga po yung original na authority o kapangyarihan ay galing sa Diyos, hindi sa demonyo. Tayo nung wala pa ang Kristyanismo sa atin, kailan dumating ang Christianity? 1521, nang dumating si Magellan. At
nagdaos ng banal na misa sa limasawa. Bakit limasawa? Sapagkat yung pinuno ng tribo doon, 5 ang asawa. Kaya tinawag limasawa. Kasi nung tribo-tribo. Ha? Ano ang ating sinasamba noon? Anito. Anting-anting. Di pa natin kilala nun si Kristo. Kaya ang alam natin power galing sa demonyo. Ang alam natin power galing sa anting-anting. Alam natin power galing sa mantatawas. Kaya Kristiyano na nagpapatawas pa. Naglilingkod na sa Diyos, nang tatawas pa. Sa demonyo lahat yan. Oy, huwag kayo maniniwala dyan. Sa demonyo yon, espiritista yan. Hindi sa Diyos yan. Gumagaling nga, pero yung kaluluwa mo nasanla sa demonyo. Ha? So, si Kristo po yung authority niya, hindi galing sa ganon. Si Kristo po ang authority, ang kapangyarihan ni Kristo ay galing kay Yahweh El Shaddai na binabahagi sa ating lahat na sumasampalataya sa Kanya. Amen! Amen! It is limited by the Father. Ito'y galing lamang sa Panginoong Amang si Yahweh El Shaddai. Sabi ng Mateo 28, verse 18. Pakinggan niyo po. Matthew chapter 28, verse 18. Makinig kayo. Sabi ng banal na kasulatan, Mateo 28:18. Sabihin nyo, Mateo 28:18, tumbok 30, sahod 50. Uy, alam na alam nyo, oo, napapansin kayo. Ha? Ano ang sabi ng Bible? Makinig kayo. Mateo 28:18. Sabi ng Bible, lumapit si Jesus at sinabi sa kanila. Lumapit si Jesus sa mga alagad at sinabi sa kanila, ibinigay na sa akin ng aking Ama ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Na kay Jesus lahat. Sabi ng verse 19, kaya't humayo kayo. Humayo kayo. Gawin yung alagad ko ang mga tao sa lahat ng mga bansa. Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, at turuan silang sumunod sa pinag-uutos ko sa inyo, at tandaan nyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang katapusan ng sanlibutan. Ha? Pinahayo tayong lahat. Sabi nung huwag kayong matakot dahil binigyan na tayo ng kapangyarihan, nasa atin yun. Ha? Ang lahat ng matatakot, matatakutin yan sa dilim. Natatakot. Ha? Pero pagdating ng end of the month, takot na takot. Kasi maraming bayaran. Pero yung pagdating ni Kristo, hindi sila natatakot. Ha? Pagdating ng end of the month, malapit na ang June katapusan. Ha? Maraming matatakot kapag matatapos na ang buwan kasi nandiyan na yung mga maniningil ng utang. Huwag kayong matakot, sabi ng Panginoon. Bakit? Kung marami kayong utang, humingi kayo sa Diyos at ay Kanyang bibigyan. Hustong takal, siksik, liglig at umaapaw. Philippians 4:19, and my God will supply all our needs according to His riches and glory. Ang problema, hindi tayo humihingi. Nauunahan tayo ng takot. Nauunahan ng takot na, naku, katapusan na, wala pa akong hawak na pera. Sa halip na umasa sa Diyos, inabangan yung nagpapataya ng weteng. At yung sinabi ni Brother Rex, 28:18, itinaya. Akala niya ay mananalo siya, pero naubos na yung kanyang panaya, talo. Bakit? Ayaw ni Lord noon. Ayaw ni Lord noon. Amen? Ha?
Amen? Taas ang kamay nyo. Taas ang kamay nyo. And finally! Oh, take two, take two. Take two. Okay. Take two, ha? And finally! Anong kagalakan ang aking nadarama sa tuwing ako'y nakikinig ng banal na salita? Nalaman ko ang susi ng kanyang mga himala sa gabay ng lingkod niya. Taas ang kamay! Finally! 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 Yes! Ang buhay ko ngayon, siksik-giling ng biyaya. Kung may pagsubok man, ay hindi alintana. Ako'y punong-puno ng pag-asa, kalagasan, sa pagdahak sa landas, kabalangkan. Finally! 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 Ako ngayon ay magaling na. Finally! Yes! Finally! 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 Yes! And finally! Yes! And finally! Yes! Sabi niyo, kasama yun doon sa kantang yun eh. Hindi nila pinag-aaralan yun. Pagdating doon, finally! Finally! Ano yun? Kasama yun doon. Lahat ng sumigaw na ganon, magaling na yun. So finally, the third lesson that you need to take home is the authority of Jesus Christ is seen in His work. Ganyan din naman sa atin, kung natanggap natin si Kristo, dapat nakikita sa ating ginagawa ang kapangyarihang yon. Amen. Sumusunod ba sa atin yung mga demonyo pag sinabi nating lumayas ka? Lumalayas ba? O baka naman yung mister mo ang pinalalayas mo? Masunurin yung mister nyo minsan, ano? Kaya pag sila lumayas ka, alsabalutan talaga. So yun po yun mga kapatid kay Kristo. So ang pinakahuli, finally, the authority of Jesus Christ is seen in His work. Unang-una po, over nature. Natatandaan nyo na si Kristo at ang kanyang mga alagad. Pinauna ni Kristo yung mga alagad. At nung sila'y nauuna na, nakita ni Kristo yung mga alagad na hihirapan dahil pasalungat sa alon ang kanilang bangka. Baka naman po tayo ganun din, pasalungat. Lagi tayong salungat sa Diyos. Sinabi na ng Diyos, sasalungatin mo pa.
Sinabi na ng Diyos na masama yung magsugal at tumaya sa wedding. Sasabihin mo, anong masama doon? Sinasalungat pa natin. So nakita ng Panginoon yung mga alagad, nahihirapan. Pag tayo po ang buhay ay pasalungat sa Diyos, mahihirapan tayong mabuhay. Kaya minsan hirap na hirap ang tao kasi yung buhay natin salungat sa nais ng Diyos. Dapat sumunod tayo sa kanyang kalooban. Amen. At pagkatapos nung nakita ng Panginoon siya, sinundan sila ni Jesus. At nakita na may naglalakad sa ibabaw ng tubig. Natakot sila. Lalo na Saint Peter. Takot na takot. Sabi roon sa Biblia, kasi akala nila ay may multong sumusunod sa kanila. Ganyan tayo mga tao. Minsan takot tayo sa multo. Natatakot tayo, akala mo may sumusunod sa iyo. Naalala ko po yung isang matabang babae na nagpunta sa amin sa Quezon noon. Ay inabot ng gabi. Ay takot sa dilim. Takot po sa dilim. Kaya pauwi po doon mga 1 kilometro yung mula sa bahay namin sa Quezon, tumatakbo siya. Sa kalagitnaan ng pagtakbo niya, akala may sumusunod sa kanya. Kasi lakas ng yung pala. Nagulat siya. Sa taba niya, malaking dibdib niya. Sa pagtakbo niya, gumaganon. Umapas, akala niya may sumusunod sa kanya. O ganun, minsan takot na takot tayo. Sa pagtakbo, ganun. Ay mataba. Gumaganon yung pumapalo sa dibdib niya. O, di ba? Pag mataba, tapos marami ng anak, o di ba? Yung iba pa naman nung unang panahon, di ba? Pag habang naglalaban, nandun yung anak sa kabila, padididihin, pinagano yung doon. Sa likuran. Kaya humabala. Nung tumatakbo, gumagano na sa dibdib. Kala niya may sumusunod sa kanya. Takot na takot. Kaya tayo, minsan takot na takot tayo eh. Kala natin may multo. Hindi natin alam, tayo ang may kagagawin na rin, natatakot tayo. Huwag kayong matatakot, sabi ng Panginoon, fear not, for I am with you. Huwag kayong matakot, kasama natin lagi ang Diyos. Huwag kayong matakot kung wala kayong pambayad. Keep calm. Maging kalmante. Kasi pag kayo naging takot na takot at talagang nag-iisip ng hindi kayo kalmante, mai-stress kayo. At pag ang tao ay na-stress, magkakasakit ka. Magkakaroon ka ng depression. At pag nagka-depression ka, tataas yung dugo mo o bababa, depende yan. Pag tumaas, ma-high blood ka talaga, may stroke ka. Kung bumaba naman, manlalamig ka. Manlalamig ka kasi pag nanlalamig, bumababa yung dugo. Pag tumataas, umiinit ang katawan. Ano mangyayari sa iyo? Kaya huwag kayong matatakot. Amen? Exercise God's authority and power. Kapag may karamdaman, medyo nahihirapan, ipatong mo agad ang iyong kamay. At sabihin mo, in the name of Jesus, get out! Lumayas ka! Sa pangalan ni Jesus, lalayas po yung sakit. Kasi minsan hindi natin ini-exercise. Ako, madalas po doon. Ako po magsi-70 years old na sa December. Pero sabi nila parang 37 years old pa lang si Brother Rex. Pero I thank God sapagkat mula po noon hanggang ngayon, pa lang po yung bang sa clinic lang yung ang tawag doon, yung pagpapa-check up lang. Pero never po akong nauospital. At pinagpapasalamat ko yun sa Diyos. Kapag may nararamdaman ako, pinapatong ko agad yung kamay ko. Kung sumakit yung dibdib ko, nire-review ko agad. Kung sumakit yung hita ko, nire-review ko agad. Tinataboy ko agad. Kung nag-LBM ako, pinapatunga ko agad yung tiyang ko. Sa pangalan ni Jesus, lumayas ka, Satanas. Huwag mong linglangin ang lingkod ng Diyos. Ganon. Tayo, inabot ka ng ihi doon sa probinsya. Anong ginagawa nyo? Tabi po, tabi po, tabi po. Sinurrender mo yung power mo kay demonyo. Huwag kayong magpapasabi ng tabi po sa mga demonyo.
Ang mga demonyo ang dapat lumuhod sa atin. Kapag iihi ka doon sa probinsya at inabot ka doon, walang comfort room doon sa sukalan o sa damuhan, sasabihin mo, sa pangalan ni Jesus, magsilayas kayo masamang espiritu, iihi ako. Ganun yun. Ganun po yun. Gamitin niyo ang power ni Lord. Hindi yung tabi po. Galing po yan sa ating kultura noon. Galing po yan sa spiritism. Hindi na po tayo gayon. Tinuturuan tayo ngayon sumunod sa kalooban ng Diyos. Ano yun? Turuan silang sumunod sa kalooban ng Diyos. Kung ano man ang masamang espiritu, gamitin nyo ang kapangyarihan ni Kristo. At kapag ginamit yun, susunod sa atin ang mga demonyo. Lalayas ang lahat ng gawa ni Satanas. Tayo na kayong lahat. Alam nyo po noon, 1987, sa outreach ko po, ang dami pong napuposes. Alam ko po na yung gift ko, ginagamit ko. Yung narinig nyo ng mga 1986, 87, 88 hanggang 90, may mga napuposes doon. Sa gawain, ang iingay. Nagdawawala. So, kasi nga po, wala pa tayong kaalaman noon. Pero, ginagamit ko po na noon na kailangan palayasin ng demonyo. Minsan noon, ako po ay naanyayahan magpalayas ng demonyo. Ang tawag po dyan, exorcism. Nag-take po ako ng seminar na exorcism. Alam nyo yung pakiramdam ko, pag hindi kasi prepared ang tao, para kang natatabingi. Para nagaganyan ka. Para natatabingi ka hanggang sa baka bumagsak ka. So, kailangang nakahanda. Kailangang i-exercise ang power. Kailangang higit na makapangyarihan si Kristong nasa sa atin. Huwag natin panghawakan ang sarili natin. Panghawakan natin ang kapangyarihan at ang salita ng Diyos. Susunod ang lahat ng ating sasabihin. Susunod ang dyablo sa lahat ng yan. Amen. At mula noon hanggang ngayon, ganyan ang buhay natin. Magse-70 years old na po tayo. Pero never po tayo. Dahil I rebuke whatever kind of evil spirit. Kapag may nararamdaman ako, nire-rebuke ko na po agad. At mula noon hanggang ngayon, never na po akong nagtikim ng baboy. Nung ako po yung mga age 35 na. Siyempre sa health. Kasi ang baboy po ay nakakapagpataas ng dugo. Ang baboy at baka, kaya po iniwasan ko na po yun. Mula noon hanggang ngayon. Ang kinakain ko na lang ay kung anong ihain sa akin. Pag may baboy, titingnan ko na lang, pinagbibless ko, sabi ko, pagpalain yung naghain ito. Di ko man tikman, at least binigyan ko ng kasiyahan yung naghanda. Ang mahalaga, kasama natin ang Diyos. Taas ang kamay. Sabihin nyo, Panginoong Jesus, patawarin mo po ako. Sa oras na ito, pagalingin mo po ako. At hinihiling ko po na mahabang buhay ang ibigay mo sa akin. Kaya naman, Panginoon Jesucristo, ako'y lumalapit, sumasamba at nagpupuri sa iyo. Sabihin mo, ako'y lumalapit, sumasamba, nagpupuri sa iyo, Ama. Luwalhatiin ka, luwalhatiin ka, O Diyos. Ako'y lumalapit, sumasamba, nagpupuri sa iyo, Ama. Luwalhatiin ka, O Diyos. Luwalhatiin ka. Taas ang mga kamay, declaring Hallelujah,
eyes and feel the presence of God. Just feel Him. Damin po natin ang presensya ng Diyos. God wants us to be a victorious Christian. Nais ng Diyos na tayo po'y maging mananagumpay. Kaya pinagkaloob sa atin ang kapangyarihan ni Jesus. Tinanggap natin si Kristo na nasa Kanya ang lahat ng kapangyarihan upang tayo managumpay, upang di tayo maalipin ang mga sakit at karamdaman. Sa halip ay tayo ay magtagumpay sa lahat ng ito. That we need to exercise the power from on high. That we need to exercise that Jesus Christ is our authority. He is our power. Sapagat Siya ang Diyos na makapangyarihan. At dalangin ko na ang lahat ng nandiritong may sakit ay magsigaling. At alam kong dumadaloy na ang himala ng kagalingan. Dumadaloy, 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 dumadaloy ang himala ng Diyos. Yes. Ang kagalingan ng Panginoon na binibigay sa atin. Sinasaway ko anumang sakit at karamdaman. Patong yan yung kamay sa inyong ulo. And I rebuke whatever kind of sickness. I rebuke whatever kind of sickness. I rebuke whatever kind of evil spirit in you right now. Get out! Get out! Go! 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 Get out! Go to the lake of fire! In Jesus' name! In Jesus' name! In Jesus' name! In Jesus' name! Claim it. Claim it. Angkinin mo ang kagalingan. You claim it. You claim it in the name of Jesus. Angkinin mo. I-declare ng iyong puso. I-declare ng iyong puso ang kagalingan mong tinanggap. As the Lord said, I am the God that healeth thee. Sabi ni Jesus. Angkinin mo na ang kagalingan. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. I send my word and heal your disease. I am the Lord, your healer. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. I send my word and heal your disease. I am the Lord. And I claim na ang lahat ng may sakit na yan ay pinagaling na niya. I declare na lahat ng may sickness, lalo na ang heart disease, high blood, ulcer, diabetes, at lahat ng uri ng sakit at karamdaman, it has no power because the greatest and powerful God is Jesus. And I declare it right now, lahat ng iyan, walang kapangyarihan sa atin. Jesus is the powerful one. Jesus is God. Kaya tinangkin natin na kayong lahat ay magaling na, na kayong lahat ay malaya na, na kayong lahat ay pinagpala na sa pangalan ni Jesus! Sa pangalan ni Jesus! Sa pangalan ni Jesus! My word and heal my disease. I am the Lord, your healer. Declare, you are the God. You are the God that healeth me. You are the Lord, my healer. I send you word and I heal my disease. I am the Lord,
send your word. You send your word. You are the God, my healer. Taas ang kamay. Isuntok-suntok sa taas. Isuntok-suntok sa taas. Suntok-suntok sa taas. Tapos, inhale. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Magaling na talagang lahat. Sabihin mo ngayon, I am healed. Magaling na ako. Sabihin mo ngayon, I am strong. Malakas na ako. Sabihin mo ngayon, I am rich. Mayaman na ako. At sabihin mo ngayon, I am victorious. Mananagumpay na ako. Sa ngalan ni Jesus. Anong sagot? Anong sagot? Sister, anong masasabi mo? Nakita ko tumutuloy yung luha mo. Anong pinagaling sa'yo? Pinagaling ko ang Magaling ka na. Wala ka ng sakit, ha? Huwag mo na sasabihin may sakit ka, ha? Malayang malaya ka. Magpuri ka sa Panginoon at magpasalamat ka sa Diyos sapagkat pinagaling ka ng Panginoon. Nakita ko rin ikaw kanina, parang talagang touch ka ni Lord. Anong masasabi mo? Pinagaling ka saan? ang aking katawan ay nangingilabot ka. Nangingilabot. Kumakakalala ko. Basta ako pinagluto sa Talagang hinipo ka ni Lord at abangan mo may blessing na darating sa iyo. Amen po. Mahalaga lang yung pagtsatsaga. Yung tsagain nating hintayin at darating yon. Amen? Ikaw, sister, kanina nakita ko umiiyak ka rin. Ano po yung pinagaling sa'yo? Ito po aking laging dibdib. Lagi po. Ang aking pong dibdib laging tumataba. Laging sumasakit yung dibdib mo? Kumakaba? Dalaga ka pa ba? Opo. Ay, MD. Kaya po pala, MD. Si nanay po, MD. Ibig sabihin, matagal ng dalaga. So, kaya po medyo minsan kumakabog yung puso mo, ha? Pero ngayon po, wala na yan, ha? Kasi si Lord na yung iyong partner habang panahon. Si Jesus, ha? Ayun, ayan. Dito may nakita ako na kanina medyo naluluha ito, sister na ito. Ano po yung naramdaman nyo kanina? Anong pinagaling sa'yo? High blood po. High blood! Ngayon po, normal na ang dugo nyo. Okay, in Jesus' name. Normal. Purihin po natin ang Panginoon. Taas ang lahat ng inyong daladalahan. Mga panyo, asin, langis, Biblia, wallet, bag, passport, papeles. At tiniti ako sa inyo, pag uwi nyo ng bahay, may himala kayong daratnan. Kay taas po yan. Ama naming Diyos, kami nagpapasalamat sa 33rd anniversary ng lugar na ito. At alain ko, Panginoon, basbasan ang mga bagay na ito, panyo, asin, langis, Biblia, wallet, bag, passport, papeles, at lahat, Panginoon, ang nandirito, patuloy mong pagpalain sila, kasama po ang parishioner at ang lahat ng naglilingkod sa church na ito at sa chapter na ito, kasama po ang parish priest at lahat, Panginoon, ang lingkod mo. Inaakit po namin kami lahat ay tagumpay na at pinagpala at pinuno mo ng pagpapala ang aming masidlan sa ngalan ni Jesus. Ibaba ang lahat ng yan at ihahagis ko po ang biyaya. Sasambutin niyo po ang 3 blessing. Ang sasabihin niyo ngayon ay, tunay Panginoon, ikaw ang kapangyarihan ko. Tunay, Panginoon, ikaw ang kapangyarihan ko. Laksan niyo. Tunay, Panginoon, ikaw ang kapangyarihan ko. Yan, tandaan niyo po, yung Christ authority and power, siya po yung ating kapangyarihan. Ha? The authority of all Christian is Jesus Christ. Ha? Kaya walang dapat matakot, walang dapat ipangamba, dahil kasama natin siya lagi. Amen.
Kung walang pera, humingi kayo sa Diyos at tayo bibigyan niya. Pangako yan ng Panginoon. At matuto tayong magtiis, magtiyaga, umasa sa Panginoon. May the Lord God bless us all now and forever. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Unang bonus ito na!